Lagot na, nagsalita na, Martires Boying, Windang dito, BBM, walang kawala, Guanzon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Eto po, gusto kong bigyan ng komentaryo, no? So, sabi ni... Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay. Siyempre, isa dyan si Coach Oli, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Boying, I assure the general public na hindi natin gagawin yun. Ang alin, we will not weaponize this office for political purposes. So, yung pagiging ombudsman niya, yung ahensya, yung institusyon ng ombudsman, hindi gagamitin para kalabanin ng Duterte. O, kalabanin ng... Sana nga totoo yung sinasabi niya. Kasi sa totoo lang, no, madali lang sabihin yan pero mahirap gawin. Syempre, kaya ka naman nandiyan, di ba? Alam naman natin kung sino yung nagluklok sa'yo, utol. Di ba? Alam naman natin kung sino nagluklok sa kanya. Syempre, kapag may humiling sa kanya, na wala din naman siyang magagawa. Maniniwala ako sa kanya kapag may humiling sa kanya, kahit mayroon siyang utang na loob, isa tanggihan niya dahil alam niya kung mali yung hinihiling sa kanya. Sana nga, totoo yung sinasabi mo, hari nawa, sana. Patungkol sa Talaga si politika. Boying, oh. Anong ginawa mo kay Kay Villanueva? Dismiss na pala yung kaso, siniraan mo na sa publiko. Ganyan nga ginawa nyo kay Bantag eh. Diba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi pa napapatunayan ng korte, sinabi mo, guilty na. Ginawa niyo kung kani-kanino, pambihira kayo. Si PRRD ginawa nyong guilty, pinadala nyo ron. Hindi dumaan sa due process natin. Diba? Sinong gusto mong imbestigahan yung confidential funds ni BP Sara? Habang talamak ang ghost projects. Di ba? Diyan pa lang nakikita na natin kung talagang magiging transparent ang kanyang opisina. Yung katungkulan niya eh. Di ba? Sa totoo lang, napakadaming problema ng bansa natin ngayon. Talagang sub-sub tayo sa problema pero nakatutok lang ang lahat kay BP Sara. Ang mga tao nakatutok sa problema ng bansa. Talagang kitang-kita, ramdam na ramdam nila. Pero eto, kayong mga nasa posisyon, hindi nyo man lang maramdaman yung tunay na nangyayari talaga. Yung tunay na problema ng bansa na nagpapahirap sa taong bayan. Lagi lang kayong naka-target lang kay VP Sara. Halos wala na nga kayong magawa sa mga sarili nyo. Wala na kayong mapatunayan sa taong bayan. Tapos sasabihin mo, hindi mo weaponized? Are you kidding us? Lintikan, puro panggagago itong ginagawa. Ginagawa niyo talagang bobo ang mga Pilipino? Nasira mo na imahe ni dismiss na pala. Tapos you don't have even the balls na mag-apologize. Ituturo mo pa kasalanan ni Villanueva kasi hindi niya pinost sa Facebook. Pambihira anak ng titing tong mga to. Kaya ito naman ang sabi nung dating ombudsman si Martires. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi sabi, secret daw eh. Secret yung decision. Hindi naman secret. Ipinasok yun sa journal. Hindi lang nagre-research itong bagong ombudsman. Para sa kanya kasi siguro, kailangan laging nagpapa-presscon. No, the most presscon man na secretary, ito si Boying Rimulya. Hindi, para daw siguro maiba yung style. Kasi kumbaga yung dating ombudsman, iba ang style. Parang gusto niya in private lahat.
Pero ito, syempre gusto niya exposure. Parang ganun. Para maiba naman yung style, iba naman ang gagawin ko. Ganun ang gusto nyong style eh. Dapat ina-announce lahat. Hindi yung sistema kung ano yung ginagawa, ipinapasok sa journal. Bakit? Kasi nga, hindi dapat sinisiraan. Wala siyang karapatan. Yun nga, Martires, ang gusto ni Boying. Sirain mo si Villanueva. Ba't di mo kasi sinira? Pati ikaw, Ikaw, trabaho ba ng ombudsman? iimbestigahan pa, oh. Nakita nyo yung pagkakaiba nung former at saka Talagang yung administrasyon ngayon, no? Ultimo sa ombudsman, no? Talagang napaka-showbiz ng mga datingan nila. yung bagong ombudsman. Yung isa, sensitive na hindi makasira sa taong lalo na kung wala naman talagang kaso. Ito, si Boying, dismiss na, sisirain pa rin. Nakita nyo na yung kanilang media play? Nakita nyo yung ginagawa nilang trial by publicity? Actually, hindi nga trial eh. Parang talagang with or without trial. Sa banat, sirain ka namin sa media. Kahit ano pang sabihin, nasira na si Joey Villanueva. Oh. Diba? Parang hindi na ombudsman yung trabaho niya, eh, no? Parang martis na, eh. Parang yung mga ano ba yun? Yung mga nag-i-interview sa mga showbiz, yung mga nag-o sa showbiz, di ba? Uso yun, di ba? Yung bumabanat sa mga artista, di ba? Naghahalongkay ng mga baho ng artista. Iba ngayon ang ngayon, administrasyon ngayon. Diba? Mali yun. Itong next, ito, importante tingnan po natin. Ito, bigyan po natin ng komentaryo, ha? Yung sinabi ni Bongbong Marcos na, paano tayo napunta rito? Pambihira, billions ang intelligence funds mo. Hindi mo alam kung paano ka napunta. You are useless. Inutil talaga to si Bongbong Marcos. You are our leader. Tapos, imaginein mo, yung leader mo sa grupo, magsasalita ng paano tayo napunta rito. Yung leader nyo sa negosyo, yung leader nyo sa opisina, di ba, magsasalita paano tayo napunta rito. Parang ikaw yung namumuno nung wala kang alam sa mga nangyayari. Ito yung sinasabi natin, eh. No? Na parang sa ganyan niyang pagkasalita, parang hindi niya alam yung nangyayari, kaya nagkakaganito yung problema ng bansa natin. Kasi kung ikaw nasa mataas na posisyon ka, kailangan nakatuto ka sa mga ginagawa dito, eh. Sa mga tao mo, sa mga nangyayari dyan, para mas talagang, malimitahan mo, maagapayan mo kung ano man yung mga kilos na nandoon. Ngayon, kung hindi mo talaga pinapansin, kung talagang parang wala kang pakialam, parang may masabi lang na ako, presidente ako, parang yun lang, is ganito talaga yung mangyayari. Talagang mapupunta tayo dito. Pero kung talagang hands-on ka, di ba ika nga sa isang negosyante, kailangan kapag may negosyo ka, hindi pa pwedeng pabayaan mo lang ang negosyo mo sa mga tauhan mo. Hindi pa pwedeng sila ang nagpapalakad ng negosyo mo. Hindi pa pwedeng sila yung nakikialam basta-basta ng negosyo mo. At ikaw, wala ka dun sa negosyo mo, hindi mo pinapansin. Basta importante, ako lang ang may-ari, parang ganun. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan ikaw mismo ang nakakakita sa kung ano ang nangyayari sa negosyo mo at sa mga taong nagtatrabaho sa negosyo mo. Para mas nakikita mo kung sino ang hindi matino, ang matino, di ba? Napapaghiwalay mo yung dikolor sa puti. Ang problema, parang hindi mo talaga mapapansin. Kaya mapapatanong ka talaga, paano tayo napunta rito? Kung papabayaan mo lang yung mga nangyayari talaga, talagang mapupunta tayo dito. Mapapatanong ka sa sarili mo kung hindi mo pinapansin kasi wala kang kaalam-alam. Pero kung alam mo talaga lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa paligid mo, hindi para magtanong ka, paano tayo napunta rito? Pambihira. Bongbong Marcos. Tapos nanghihingi ka pa ng additional 10 billion Additional. for confidential and intelligence funds. Kala mo nanghihingi lang ng no? May 10 billion? Sana all, no? Mo alam? Anong sinabi ni Drilon? Ito this is reality. Sabi niya, pakiramdam ng mga tao
ay kaya nilang makatakas sa paggawa ng mali. Yun. Pakiramdam nila ay kaya nilang gumawa ng krimen nang walang takot na mapaparusahan. Kasi alam mo, yung mga nasa paligid, medyo nature na ng Pilipino politics yan eh. Okay? Hindi lang naman kay Bongbong Marcos yan. Kahit dati pa. Simula pa dun sa tatay niya. Yan. Pababa. Pati mga sekretary. Basta may makukulimbat. Hindi man lahat, pero may mga lahat. Pero pag takot yan sa presidente, pag seryoso ang presidente about corruption, hindi lalaki ng ganyan. Possibly meron pa rin, pero hindi ganito katalamak. Alam naman natin eh, grabe ngayon. Talamak ngayon. Ang dami ng dumaang presidente, hindi nangyari ganito. Oo, totoo yan. Ang dami ng dumaang presidente, marami talaga, pero hindi ganito kagarapal yung nangyayari. Kung meron mang problema, hindi ganito talaga katindi. No, hindi ganito katindi. Ngayon talaga parang ubusan eh. Parang ubusan ng pondo, ubusan ng pera. 'Di ba? Parang nasisimot na yung pera ng bansa. Ewan ko na lang kung ano, no, wala nang babaan tong mga to. Paano kaya mangyayari sa Pilipinas? Baka makita mo na yung Pilipinas nakasanla na. Why? Kaya nga sabi ko, dapat maparusahan din si Bongbong Marcos eh. Whether kasabwat siya or hindi siya kasabwat, meron siyang responsibilidad na hindi niya nagampanan. Oo, kasi parang napabayaan niya kaya nagkaganto eh. Pagpalagay mo, ilagay na natin sa sitwasyon na inabuso siya. Kasi paano ka aabusuhin ng mga tao kung nakikita nilang malakas ka? Hindi ka nila abusuhin kung malakas ka. Kung talagang matindi ka. Pero kung mahina ka, pinapakita mo na, wala, mahina naman yan. Kumbaga parang ganun. Madali naman nating anuhin yan. Yun talaga, aabusuhin ka talaga. Lolokohin ka talaga, di ba? Ganyan lang mangyayari. Magkakaroon ng mga mali-mali, mga ganyan. Kasi kayang-kaya ka lang din ng daan-daanan eh. Di ba? But ako sa tingin ko, kasabwat, it's impossible, hindi niya alam eh. It took him 3 years na Hindi ninahanap. naman sinasabing hindi niya alam o alam niya, pero kung hindi niya talaga alam, is talagang may kasalanan pa rin siya doon. Kasi hindi ka naging hands-on eh. No? Hindi mo tinignan maigi. At saka isa pa, yung mga gumagawa ng mga ganyang kasalanan, imposible ring hindi mo naman makita. 'Di ba? Mas maganda kung panagutin mo na sila, 'di ba? Para mapakita mo sa taong bayan na talagang meron kang kamay na bakal, hindi yung kamay na may hawak na suklay. Nakawan ka ng trillion, hindi mo alam. Hindi naman siguro ganyang kabobo yan. Maniwala pa ako, ganyang kagahaman yan. Ano yung sinabi ni Guanzon? Malawak ang korupsyon dahil pinayagan ito ni BBM. Yan yung sinasabi natin. Pinayagan niya. So, dapat managot din si Bongbong Marcos. Ang mga tao sa paligid niya ay mga crony. Sabihin na natin ang totoo. Mahina si BBM bilang Pangulo. Dilawan po ito ha. Kaya nga tumaas ang respeto ko dito eh. Kay Guanzon. Kasi kahit ako nararamdaman ko rin talaga parang mahina yung niya. Kumbaga hindi siya kinatatakutan ng mga tao sa paligid niya. Yun nga, parang sinamantala kaya ganito nangyari. Kaya gaya na sinabi ko kanina, kung talagang pinakita niya yung pagiging mahigpit o gaya ng tatay niya, siguro hindi ganito mangyayari. Diba? Masyado siyang naging palangiti lang. Dilawan. Pero focus siya doon sa korap. Hindi yung nakakabilib may ko si corruption Atty. ngayon. Ang Guanzon. focus na kay Sara. Paano hindi makakaupo? Kasi si Guanzon kung sino talaga yung mali, yun talaga binabanatan niya. Kasi, bakit niya babanatan ng mga Duterte? Wala namang kasalanan ng mga Duterte. Kahit sa mga dilawan, wala namang kasalanan yung mga Duterte. Sino ba talaga ang tunay na may kasalanan sa mga Marcos? Ay, sa mga dilawan, di ba? Mga Marcos ang magkalaban, tsaka mga dilawan. Tapos biglang nalipat sa mga Duterte. Di ba ang gago nung ibang dilaw?
Ito si Guanzon, ibang klase. No. Kumbaga si Guanzon kasi may prinsipyo. Yun ang maganda sa kanya. Kahit ako, nirespeto ko sa lagay na yan eh. Nako, patuloy tayo magbabantaya. Huwag po natin kakalimutan, mga kababayan ko. Dapat, aaraw-arawin natin, ididiin natin lagi. Ang patutunguhan ng investigasyon ay papunta sa mastermind. Pag palayo tayo or hindi tinutumbok ang mastermind, nililigaw tayo, dinidelay tayo, at pinapasa lang sa iba ang kasalanan na ginawa nito mga lintik na mastermind. So wag tayong papayag doon. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.